Magandang umaga, Mommy version 2.0. Magandang umaga, Mommy. Buksan ang bawat umaga ng may ngiti at pagpapasalamat. Huwag laging seryoso. Matuto rin daw tayong mag-relax. Smile! Magandang umaga, Mommy version 2.0. Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12. Dito lamang sa 1143 DZMR, your missions radio. It's about me and us. It's about family and our health. It's about building dreams in a place that lives like nowhere else. It's what we're here. Ayan, magandang morning. Good morning, Mrs. Good morning, Mommy. Ayan, grabe, di ba? Naririnig niyo po yan. Yan po ang ating pong audience dito po sa ating pong station sa DZMR. Live na live tayo. Nakakatuwa. I'm so masaya. Obvious ba sa mukha ko? I'm so happy po. And we're blessed. Naiyak na ako. Thank you, Lord, for this day. O, di ba po? Ngayon po ay, ito pong ating open house celebration ngayon ay parte ng 13th anniversary ng DZMR. So, sa umaga pong ito, we're blessed to have yung ating pong mga bisita, yung ating pong mga listeners all the way from Manila. Hindi lang po sila bisita but also they are very generous donors and sponsors. So mamaya po pababatiin natin sila. Ganon din kasama natin ang ating pong mga video producers. Yung pong nakikita nyo na ini-interview ko every Friday, kasama natin at i-recognize po natin sila mamaya. Ganon din, kasama po natin ang ating pong, eto na talaga, pagkatapos ng ilang linggo nating ina-advertise, this is the day na tayo po ay magpapamigay ng ating pong Siomai Business Package. But before that, ayan, dyan lang po kayo, huwag kayong aalis dahil ipakikita po sa atin kung paano gumawa ng homemade na siomai at kung paano magnegosyo. Gamit po ang ating pong matututunan na video, hindi na to video, live na live po ito. Food technology, kasama po ang ating pong guest, si Mr. and Mrs. Israel Texon. So ayan po, maraming salamat po sa pag-join sa amin. Babalik po kami, break lang po muna tayo ng konti. Sa pagbabalik natin, i-recognize natin, tatawagin natin, papakilala po namin sa inyo ang ating pong mga naging guests at mga video producers ng Quirino State University sa 3 campuses. So abangan niyo po yan. Babalik tayo dito po sa Magandang Umaga, Mommy. Lakad ng taon, bawat hamon ikaw ang nag-ahon. Ikaw, O Diyos, ang naglatag ng balita mo'y mapahayag. Bagong pag-asa sa himpapawid, dalangin namin na siyang maihatid. Bigyang lakas ang mga alagad ng ang layon mo'y aming maipatupad. Sa kagipitan o kaginhawahan, di matatawaran ang iyong katapatan. Isang dekada at 3 taon, bawat bukas, bawat kahapon, maaasahan ka, Panginoon. Ang buhay namin nasa iyong kamay, kumikilos sa iyong gabay. Bawat tagumpay, ikaw ang nagbigay. Bawat tagumpay, ikaw ang nagbigay. Ayan, bawat tagumpay, ang Diyos ang nagbigay. Yun po yung nakakatuwa talaga ka, ma'am. Alam mo,
Gusto mo bang matuto? Of course, alam ko gusto niyong matuto. Ito pong gagawin natin ngayon ay homemade siomai. So we are thankful, we are blessed dahil si Sir Ted nahanap niya yung ating pong special guest ngayon. At alam mo, nakakatuwa yung kanilang story bilang mag-asawa. Alam niyo po, mahirap ang buhay. Pero sabi nga nila, no, yung sikat at yung viral na K-drama ngayon, basta magkasama kayong mag-asawa, kakayanin. Di ba? And most importantly, when God is with you, mag-asawa kayo, pamilya kayo, when God is with you, nakakayanan po ang mga hamon ng buhay. Di ba? Opo. So ngayon, I would like to call on ang ating pong special guest for today na magpapakita sa atin, live ng siomai, how to make siomai. Tawagin po natin ang mag-asawang Mr. and Mrs. Israel Texon. Ayan. Hello po, Kuya and si Ate. At sabi ko sa kanila kagabi, nag-uusap kami. Sabi ko, paano po kayo nagsimula sa pagnenegosyo? So, meron po tayo ditong, ito po yung ating pong mic. Ayan, pakilapit na lang po. Naka-on po. Ayan, naka-on po. Ayan, ma'am, halika. Magpapakita po natin. Welcome po si ma'am at saka si sir. Tatanungin lang po muna natin sila ng konti. Interview, tapos mamaya papakita na nila dito. Ayan, ilang taon na po kayo? Pakilala po muna kayo, ma'am at sir. Ano pong name? Ako si Mary Jane Casco. Yan. Good morning po, ma'am. Thank you po. Finally, nagkita tayo, ma'am. At saka si sir? Israel Texon po. Di ba? Grabe yung boses ng sir, no? Ayan. So, thank you po. At sabi namin, maraming salamat po sa pagpaunlak sa amin. At konting tanong lang po bago tayo mag-break, bakit niyo po napili yung pagsusiomai? Bakit ito po yung napili niyo na gawing pangnegosyo? At paano po ito nakatulong sa inyo as a family? Magandang umaga po sa ating lahat. Ay, sige po. Ako po ang hahawa kasi nahiya si ma'am. Mahihayin din po ako dati, ma'am. Okay lang po yan. Mas pinili na muna naming magnegosyo kasi mas maaluwan, kasi kaysa pumasok ka sa trabaho, papasok ka ng alas 7, uuwi ka mga 9 o'clock kasi isa lang ho akong kasambahay noon. Tapos nung medyo nahihirapan na kami, kinausap ko si Mr., nag-decide kami na uwi na lang tayo sa amin, mag-business na lang tayo. So yun po, nag-business nga po kami. Nung umpisa po, mahirap kasi kumbaga, nag-umpisa pa lang po, wala pang mga ganong customer. Ganun, minsan may natitira. Tapos sabi ko, try natin ng 1 year. Pagkatapos ng 1 year at hindi nag-boom, balik tayo ulit ng Maynila ako. Trabaho ulit tayo. So, awa ng Diyos, after 1 year, nag-boom naman. Grade 7, nung umuwi kami dito yung mga anak namin. Ngayon yung pangalawa, 4th year college na siya ngayon. Tapos yung pangatlo is 1st year college. Tapos may 3 kaming elementary. Ayan. Okay lang po yan. Opo, di ba ka ma'am, nakita niyo po, di ba sabi ko sa inyo nakaka-inspire? Kasi sa pagsusiomai, malapit nang magtapos ng kolehiyo at meron pang 3 maliliit. Pero sa hirap ng buhay ngayon ka ma'am, di ba? Papaano natin pagkakasyahin ng mga bagay-bagay? Pero eto nga po, sila po ay example na kaya po. Kaya mong magnegosyo kahit wala kang idea sa pagnenegosyo. Basta kayo ay magkasama at pinag-pray, pinaghandaan, nagpursige, and most importantly, maayos at masarap yung product, diba? So ngayon ka ma'am, sa ating pong pagbabalik, ipapakita nila sa atin kung paano po gagawin yung siomai. Di ba po? Pati yung pag-wrap. Tapos syempre, pag-steam. Pinakamadali yung pag-i-steam, no? Ang pinakamahirap dito yung papaano ako pag nahihirapan na sa pagnenegosyo. Paano pag walang kita? Meron bang ganun? Yan po yung mga sasagutin natin mamaya sa ating pong pagbabalik. Dito po sa Magandang Umaga Mami, kasama po ang mag-asawang Texon. Ayan, so i-ready. It's summertime.
we would just like to explain some diseases, mga sakit na nakukuha po natin during summertime. Yung kadalasan po natin nakikita ay mga tigdas or measles. Dahil ito po ay highly communicable or nakakahawa. Kadalasan po yan sa mga lugar na medyo maraming crowded places po. So once na nagkaroon ng tigdas sa isang tao, minsan buong community or barangay na po yan. Okay? They present as lagnat po yan. Sa kasagsagan ng lagnat, meron pong mga rashes na lumalabas. At ang hindi po magandang senaryo ng isang taong may tigdas ay nagkakaroon din po ng meningitis or severe pneumonia. So maganda din po na nakababakuna tayo. Isang madalas din pong sakit ngayon tag-araw ay sore eyes. Dahil nga po masyadong mainit, maraming klase ang sore eyes. Meron sore eyes na allergic conjunctivitis. Dahil marami pong mga nagbibilad na mga palay o yung mga pollen na lumilipad, allergic type po yun. Hindi po siya nakakahawa. Yung nakakahawang sore eyes is the viral conjunctivitis and the bacterial conjunctivitis. Yan po yung mga may nagmumuta talagang inflame yung mata ng isang tao. At mas maganda po sa bagay na to prevention, no? Maghugas ng kamay pag may mga nahawakang madumi. Hindi po tayo nahahawa dahil tinitigan natin isang taong may sore eyes. At syempre, ang ating mga dati is rainy days na mga sakit, but all season na po to, ang mosquito-borne disease, dengue and malaria. And syempre, hindi mawawala ang sunburn and prickly heat during summer season. So, ina-advise po namin na naka-sunblock kayo to prevent yung mga sunburn. It's also for protection po against skin cancer or certain types of illnesses. Ayan, nagbabalik ang magandang umaga, Mami. At naku, Ma'am, alam mo, amoy siomay na agad. Kasi may siomay wrapper. Okay, so we are happy once again. Ito, natutuwa akong i-announce na actual na tayong magluluto ngayon. Kasama po ang mag-asawang Texon. So, habang hinahalo po nila yan, ikukwento nila sa atin ano ang technique, paano ang gagawin, no? At ano yung mga ingredients nito. O, di ba ka, Ma'am? Oo, hindi secret. I-share sa atin. So, sir, ano po itong ating ginagawa ngayon? Paano po ang kanyang measurement? At ano po yung mga ingredients? Bali po pag 1 kilo po, 1 kilong karne, tapos kalahating kilo na carrots lang po. Ang pinaka, 2 is 1. Kaya 2 kilong karne, 1 kilong carrots lang po. Bali, bago nyo po ihalo siya, kailangan nyo pong pigain yung carrots, tanggalan nyo ng konting tubig yung katas niya. Ihalo. Okay. So, ito ay kalahating kilong carrots. Kalahating kilong carrots lang. Oh, okay. And then, ihalo lang natin. Wala na po yung bawang sibuyas, ganon. Wala na po yun. Wow. Pampabango po kasi yun. Pampabango lang po yung niya. Bali, ang lang po namin, oyster lang po kasi paninda po siya. Pero malasa naman po siya. Bali, oyster po tsaka seasoning. Seasoning lang po. Okay. So, sa 1 kilo po, no, sa 1 kilo ng karne, kalahating kilong carrots, ilang milligrams po ng oyster sauce? Bali, pwede po siyang 2:1, pwede rin pong ganito. Bali, pwede po siyang dalawang magic na sachet, kasi isang ganito po. Okay pwede po. Siyang baliktad, ganun din. So, maliit na seasoning po, no? Maliit na seasoning at saka, okay, para 30 grams. Oh, okay. So, kailangan po natin ng 60 grams na oyster sauce for every 1 kilo of karne at saka isang, gano'n to kalaki? Isang sachet na seasoning. Diba? Siyempre, generic tayo ka, ma'am. Kahit anong seasoning na nandyan sa bahay nyo. Okay, so ano po yung next part dito, sir? Ano pong gagawin natin? Paghahaluin na lang po namin to. Apo, tapos po, yan po yung mga kalahati lang po na ito. Okay. So, ibig sabihin mga approximately 125 ml na soy sauce. Kahit anong klaseng soy sauce po, sir? Pero pwede naman po yun. Pero ito po ang ginagamit namin dati po. Tilo talaga. Okay para po. Mas maano po sa iba. Okay. So, ayan ka, ma'am, ha. Soy sauce po tayo, 125 ml. So, wala na po itong asin. Wala na po. Walang asin. Wala ring patis. Yan na po yun. Ayun na yun. Okay, nice. So, ang pinakasikreto po dito ay ang
pagluto ng may pagmamahal. O, di ba? Oo, ganun talaga yon. And then, after po nito, actually po, meron po pala tayong, sir, pwede niyo po bang i-explain yung ating pong, sila po yung gumagawa ng sarili nilang siomai wrapper. Ano po to? Molo wrapper? Siomai wrapper? Parehas lang po ba yun? Parehas lang po yun. Okay. Bakit po kayo pa po yung gumagawa ng wrapper nyo? Parang feeling ko napaka-trabaho. Pero yung pala, sila mismo ang gumagawa. Kasi po nung time ng pandemic po, wala po kami mabilang ganito na wrapper. Punta po kami Santiago, wala rin po kami mabilang. Ngayon, yung asawa ko po, nag-YouTube po siya. Na ano po niya na meron po parang gumagawa ng, yun lang po, ginaya po namin. Tapos bumili lang po kami ng parang machine na, yung machine na ano po, yung, yung pang ano? siomai maker. Hindi po. Noodle machine po. Nakakatuwa. O, diba? Talagang necessity is the mother of invention. Tama po ba yung quotation ko na yan? Pero, yun, walang mabilihan na siomai wrapper nung pandemic. So, ibig sabihin, sir, before the pandemic, nagluluto na kayo nito? Gumagawa na kayo? Gumagawa na po. So mga ilang, magaling ako sa math, so hindi ko yan makompute. 7 na po. 7 years! Yes po, okay po. Oo. Ayan. Number 1 po dito, no, syempre hygiene. So nakita ko po mismo kung paano naghugas ng kamayan si ma'am. Iba kasi yung diin pagka alam mo yun, yung bare hands yung gagamitin mo. Kahit nga sa paghahalaman, ganun din di ba? So ayan ka ma'am, you just have to haluin lang siya ng maigi. So parang dapat dito lalabas yung ano bang tawag doon? Yung karne ay magiging, anong tawag natin doon? Mga technical term. Huwag na tayong mag-technical term. Basta nahalo mo na siya ng maayos. Tapos po sir, after that, hindi na natin siya i-chill. Pwede nang diretsong balot sa siomai wrapper. Diretsong balot na siomai na po. Okay. Tapos po ito sir, sige habang ginagawa po yan ni ma'am, mag-explain lang po muna tayo sa ating pong siomai wrapper. Ito pong ilang kilo po ito? Bali, gumagawa po kami sa pagka 3 kilo po ang ginagawa namin. Bali 3 kilos din na all purpose siya na flour. Tapos siya po nagtitimpla kasi. Siya po nagtitimpla ng kung paano timplahin yung Ako lang po yung tiga-masa. Ako lang po yung tiga... syempre naman, mas mamasal naman ng mga lalaki, di ba? Kaya nga partnership. Okay. Tapos pag medyo manipis na po siya, kasi may nag-adjust. Ina-adjust. Pag alam ko medyo manipis na po siya na po magkakat. I-roll niya muna sa may tapos tsaka na po siya na pong bahala sa lahat. Opo, usually po, gaano po katagal yan? From the mixing, tapos yung masa, tapos pag-cut na? Kasi ito po, gabi-gabi ho kaming gumagawa na ito. Bali, fresh din po ang niya. Bali, siguro po mga 2 oras mo namin ginagawa yan. Wow! Labor of love yan ka, mama. Pero yun nga, sabi nila talagang mas nakakatipid. So, naniniwala ako dyan. Diba? So, ito pong, pwede po bang malaman kung ilang piraso po to pag ganyan? Usually. Alam ko lang bibilangin natin isa-isa. Pero, ang kaya po niyang balutin ay... Ilang piraso ba niya pagka... Kaya niyang balutin yung mga 500 pieces. Ganun. Ay, ang galing naman. Depende po kasi sa nipis nung pagkakagawa ng mono. Okay. So, depende sa nipis pala ka, ma'am. Oo. Okay. Sige po. Na-gets ko na. Okay. So, ngayon, flour lang po ito. Arena lang po. Meron po siyang... All-purpose flour, yung wooden spoon, tapos yung lye water, tsaka asin. Ano yung lye water? Liya po ba yun? Liya. Liya. Liya tapos tubig. Lang naman yung one spoon. Opo. Sige po. Ganito po. Sa susunod na anniversary natin, ituturo sa atin yung paggawa ng siomai wrapper. Opo. Okay, hindi kasi ganito yan. Pag wala pa kasi tayong yung noodle machine, mahirapan tayo. So I think for now, pwede naman silang bumili muna po ng siomai wrapper for the meantime. Tapos iimbatahin po uli natin sila, sir, sa usapang pangkabuhayan natin at pakikita nila kung paano ang paggawa ng
Molo wrapper. Molo wrapper naman. Yan. Okay. So, habang magpo-proceed tayo sa next stage, intervene po muna natin sa sir. Okay, sir. Narinig ko. Hindi, alam ko na gaano po kahirap yung, paano po kayo nag-start? Ano po yung mga naranasan yung hirap at ano naman po yung blessing yan? Siyempre, alam niyo po, kung sabi nga nila, kung madali ang magnegosyo, edi lahat sana tayo nagnenegosyo, di ba? Pero hindi. Ano yung mga kailangan po ng isang tao para magtagumpay po sa business? Ito po kasi nung time po na nag-uumpisa po kami, bali parang gusto ko na nga akong sumuko. Kasi nga, nung time po na kahit yung isang kilo lang munang sinubukan namin, medyo pagka nag-rolling po ako, dahil hindi pa nga ako siya kilala, talagang may natitira pa po siya. Talagang ang hirap po talagang mag-ikot pagka, tas parang dismayado po ako pag marami ako natitira. Tinaga-tsaga lang po namin, sabi nga po ng asawa ko, isang taon lang natin tingnan natin yan kung talagang ano. Yung nga po, katsa-tsaga po namin, medyo nakikilala na po sa school, kasi nga po medyo kinukumpara po nila yung Prosen tsaka sa amin. Kasi ito po, lahat po yung fresh na ginagawa po namin. Pero dati hindi pa po kami gumagawa ng molo wrapper. Kaya medyo yung kita namin, ganun lang po, medyo maliit lang po, hindi po talaga medyo ano. Pero nung time na medyo nakikita po namin na medyo umuunlad ho siya, medyo umaangat ho ng konti, paunti-unti, sinagaan na ho namin ng dire-diretso. Awa naman po ng Diyos, sa biyaya po ng Diyos, medyo nakilala po siya. Kumbaga consistent lang po yung lasa niya, wag mong paiba-iba. Kasi minsan ba't ganun, medyo iba naman yung lasa ngayon ng ano mo. Medyo marami yung nagtatanong na gano'n, kaya sinisika po namin na medyo yung lasa po niya naka-ano lang po. Consistent lang po siya. Tama po yun. Actually, yan yung shinare sa atin ni Dr. Freddy's, no? Nung Friday, sabi niya, ang isang sekreto sa pagnenegosyo, wag mong babaguhin yung quality. Kung ano yung lasa niya, tapos binili nila, di ba, ang daming bumili. Naku, dami ko yatang kita. Ano kaya kung medyo bawasan ko yung ingredients? Ayun yung binibili po doon. Tingnan nyo kila sir, di ba? Noon hanggang ngayon, nagro-rolling for 7 years. At ngayon, malapit nang makapagpatapos ng kanilang kolehiyo, di ba? Kaya ka ma'am, alam mo, very possible po talaga ang magnegosyo. Promise, eto po, sila ang living testament dyan. Sir, ganito po. Ayan, ngayon po ay magbabalot na tayo. Papakita sa atin ni ma'am. Wow, may design. Hindi ko alam na ganyan yan, ma'am. Akala ko, igaganon-ganon mo lang. Okay, so habang... Okay, paano po yan, ma'am? Ano po yung style ng pagko-close? Ang bilis, Okay. Dapat po ba ay may basa po yung plate para hindi didikit? Hindi no. Akala ko another technique yan. Okay po. Sige po. So ano po yung technique po dito? Balitansyahan na lang po. Kasi dati yung isa pa yung ano namin, hindi pa ako kami sanay. May malaki, may maliit. Pero halos araw-araw na rin ho namin ginagawa. Tatatansya na ho niya yung ano. Wala ho kami ginagamit sa timbangan. Ang galing. Ayan sa kanya lang. Oo. Trabaho ng 100. Para sure na papalabas mo yung kita, sa 1 kilo, makakagawa ka ng 100 pieces na siomai. Tama po ba, no? Ganon po pala ang gagawin natin. Okay, sir, ito po, para dun sa mga first-timers, like for example, na hindi pa kabisado, okay lang po ba pag ako, na gagamit ako ng timbangan? Pwede naman po kung ano. Opo, para lang, or kunyari, 1 teaspoon or 1 tablespoon, para lang uniform siya. Kasi medyo hindi ko matansya. Happy lang tayo dito sa magandang umaga, mami ka, ma'am, ha? Okay, so habang minimix po, habang binabalot po, tanungin natin sa sir. So sabi niya kanina, may mga times na discourage na din daw siya. Okay, paano sir ang masasabi niyo dun sa right now, nagnenegosyo siya, tapos discourage na din siya? Parang gusto ko nang gumave up. Ano po yung masasabi niyo sa kanya? Pag gumigap po tayo, wala na ho tayong walang pag-asa na ho yun. Ngayon, dire-diretso lang po tayo sa ginagawa natin. Talaga pong kumbaga po, tatsagain lang po natin. Unang-una, hingi lang po tayo ng guide sa Panginoon. Siya po ang ginagawa ko po kasi bago ako lumabas, talaga nagpe-pray po ako. Talagang sa kanya po ako umaasa .
Kahit ano pong ikot ko, kung wala naman pong guide ng Panginoon, wala rin pong mangyayari sa pag-ikot ko. Kaya, ang ano po dyan, ang pinakasikreto po dyan, bago tayo gumawa, yan, katulad po niyan, bago kami gumawa sa umaga, pag-gising mo namin, talagang nagpipray muna po kami. Tapos, hanggat bago rin po ako lumabas, nagpipray po ako para i-guide niya po kung saan yung mabenta. Kasi meron nung time na kahit ano pong ikot ko, kahit magpapabuhay naman po ako sa school, talagang maagang-maagad, mayado na kagad doon, nasisira kagad yung diskarte ko eh. Parang, ang gagawin ko, uwi muna ako sa bahay. Parang, sabi ko, parang gusto ko muna iwan yung parang malas sa bahay. Parang, doon muna ikot. Pag ganun nung ginagawa ko, tapos mag-pray ulit ako habang naghahanap po ako ng customer ko, tapos nag-pray po ako ng, sa isip ko lang po. Bigla may tatawag sa akin. Pag may tumawag ko sa akin, sunod-sunod lang ho yun. Talagang wala na akong patid yun. Hanggang sa nauubos ko na isang steamer ko doon pa lang sa lugar na yun. Tapos pag isang ikot ko na naman po, gano'n na naman po nangyayari. Isang hinto ko lang ho, marami na namang bumibili. Ganun po ang nangyayari sa akin pagka kahit natangahali na po, basta meron nung tumawag sa akin, talagang hindi ko nawawala ng customer eh. Yeah. O di ba nakakatuwa ka, ma'am? Lagi po nating sinasabi na our life is a life of faith. Minsan, parang akala natin wala na talagang pag-asa. Lord, bakit ganun? Kailangan ko pa man din ngayong araw, Lord, pang tuition ng anak ko. Yung ganun. Pero alam mo, kagaya nga ng sabi ni Sir, wait lang. Mag-rest muna tayo. Balik muna tayo sa basic. Ano po yung basic natin? Uuwi muna. We go back to the Lord. We pray for guidance, for wisdom. And God will send the provision. O, di ba ka, ma'am? Kagaya po nila, provision, tinuturuan tayo kung paano gumawa at magluto. Actually, madali lang magluto mag-i-steam lang. Ito talaga yung medyo time-consuming. Ma'am, ano ang best time to do this? Yung pagbabalot. Tapos, pwede ko po ba siyang i-freezer na lang pagkatapos? Pagka na-steam na po, pwede po siyang i-freezer. Tapos, ito naman ma'am, bago po, kung hindi nyo po siya mababalot, ilagay muna sa ref. Baba lang para pagka binalot siya, hindi siya matigas. Kasi pagka naka-freezer matigas, hindi mo siya madaling mabalot at saka magmo-moist doon sa ating molo wrapper. O, tama po yun. Pero ilang days lang po siya sa ref, dapat? Pag sa ref naman po, 3 days po siya tumatagal. Pero pag nasa freezer po, 1 week. 1 week. Hindi gumagamit ng preservative. Oh, totoo ko ma'am, walang preservative. 'Di ba nakita niyo oyster sauce lang sa seasoning at saka carrots. Soy sauce. Nakakatuwa kasi alam mo yung mga bata na ayaw kumain ng carrots, tapos sabi niyo para luminaw ang mata, bigyan niyo. Magluto kayo ma'am nitong siomai na to. Promise, ang daming gagawin ko to. Gagawin ko po ito sa bahay. Yan. Na-inspire ako kahit hindi ko muna pang negosyo, kahit pang bahay pa lang. Tapos later magbe-business na rin ako sa kawayan. Bago nyo naman po i-freezer, ma'am, steam muna. Tapos, pagka malamig na, saka na lang po siya i-freezer. Ganun pala ang business. Bakit po ganun? Hindi siya yung ganito na i-freezer? Madali po masira yung Madali carrots. po kasing masira, Matanis. ma'am. Okay po. Sige, ulitin ko lang po. Ito, dapat i-steam Steam muna po. at i-freezer. Pwede yung freezer pag hindi nyo kakainin kagad. Oo. Tapos, pagkakainin, palalamigin? Yeah. Palamigin muna. Tama. Si Kuya JM talaga. Very good siya dyan na palalamigin muna natin ka, ma'am, ha? Kasi masisira yung ating ref, magastos sa kuryente. Palamigin muna bago natin i-freezer. Pagkatapos, sabi mo, ano kaya ang baon ng anak ko bukas? Meron pala ako doong frozen siomai na luto na. I-reheat mo na lang. Ibabaw mo na lang sa kanin. Pwede ba? Pwede, ma'am. Ay, pwede ring fry. Syempre gusto ng mga bata po yan, ano? Okay, sige po. So, marami tayong natutunan. First part pa lang yan ng ating pong kwentuhan. Mag-break lang po muna tayo ng konti, no? Sa susunod, mag-i-steam na tayo. At kakain na tayo. Kami pala dito. And pagpapatuloy natin ang ating pong kwentuhan. Kasama po si Mr. and Mrs. Israel Texon. Dito lamang po yan sa Magandang Umaga, Ma'am. Kadalasan, sa pagbili natin ng kung anumang gamit pambahay, di na natin napagtutuunan ng pansin ang klase o kalidad ng ating nabili. Sa pagbili ng refrigerator, hanapin agad ang Energy Efficiency Factor o EEF label na nakadikit sa unit. Mas mataas na EEF, mas mahusay at mas patipid sa konsumo ng kuryente. At pag nabili na ang unit, huwag abusuhin ang paggamit nito.
Huwag hayaang kumapal ng labis sa 1/4 pulgada ang yelo sa freezer. At syempre pa, panatilihing malinis at walang sira ang gasket para hindi sisingaw ang lamig at hindi kukonsumo ng malaki sa kuryente. Impormasyong hatid sa inyo ng Department of Energy at ng 702 DZAS Agapay ng Sambayanan tungo sa maunlad at ligtas na pamayanan. Tips para makatipid sa LPG o kuryente sa pagluluto. Narito ang ilang mga payo sa wastong pamamaraan ng pagluluto upang makatipid ng liquefied petroleum gas o LPG at kuryente at mapaigsi ang oras ng pagluluto. Gumamit ng tamang sukat ng burner na akma sa sukat ng kasangkapang gamit sa pagluluto. Kung ang kaldero ay maliit kaysa sa burner, maaaksaya lamang ang init. Tingnan ang kulay ng apoy kung LPG ang gamit sa pagluluto. Ang asul na apoy ay magandang indikasyon na efficient ang ginagamit na LPG. Takpan ang kasangkapan na pinaglulutuan o pinagpapainitan upang mapabilis ang pagluluto ng pagkain o pag-iinit ng tubig. Painitin muna ang oven o hurno kung kinakailangan lamang, katulad ng pagbe-bake ng cake o paggawa ng tinapay. Ang impormasyong ito ay hatid ng 1143 DZMR at ng Trade and Industry Information Center. Ayan, nagbabalik po ang Magandang Umaga, Mami. Maraming salamat po. Nag-enjoy po kami dito. Kasi, namigay kami ng mga raffle prizes. Yan, minor pa lang naman yon. Mamaya po, bago tayo magtapos, ay ipamimigay natin yung ating major prize na Siomai package demo. Siomai package. Okay, so ngayon po, ang ginagawa natin ay nagbabalot pa rin tayo ATM. Kasi naman, 1 kilo din yan, so 100 pieces. Pero, ang tatanungin po natin ngayon kay Ma'am ay, ano ang tips niya para mapabilis yung pagbabalot, yung paglagay dito sa ating pong steamer? Kasi ako actually po Ma'am, hindi ko alam eh. Paano ka po ba maglagay sa steamer? Dapat po ba magsisimula ka sa gitna or sa labas? Gilid. Pagka maglalagay ka na ng siomai sa steamer, kailangan sa gilid. Gilid mag-umpisa, tapos paikot hanggang dun, makarating dito sa gitna. Okay po. Andito na po yung pinalabas. Wow! Okay, so andito na po yung ating pong first batch at gaano po katagal natin yan na i-steam po? I-steam po natin yan ng 20 minutes po. Pag dalawa siyang nakasalang, bali nahuli ko si ito, hindi na puno. 20 minutes sa baba, tapos sa taas, 20 minutes din po. Okay po. So, ibig sabihin, kung ang steamer nyo Ma'am ay 2 layer, 20 minutes yung nasa baba, tapos pag after 20 minutes, ibababa ko to, 20 minutes ulit. Okay po. So, ganun pala, to make sure na lutong-luto po siya. Yun po yung purpose nun. Okay po. So, how about Ma'am? Ito po kasi parang katamtaman yung size niya. So, nakadepende po ba yung steaming time natin sa laki ng ating siomai? Mapalaki. Pareho lang din naman yung oras ng steam niya kasi nakatakip naman po yan. Okay. Hindi naman po siya yung... Pag nagiling na po kasi yung karne, malambot na po siya. Okay. So, 20 minutes Ma'am ang ating standard na cooking time. Okay po. How about po? Kasi ito po nakita ko sa mga puto, meron pong parang nakabalot ng tuwalya, ng tela. Dito po ba sa ating siomai kailangan po ng ganun? Hindi na. Kailangan kasi kailangan natin yung moist niya para medyo mabasa yung molo wrapper niya. Para pagka naluto, hindi po siya matigas. Tama. Okay. So, tanungin po natin sa Sir. Sir, dito po sa ating pong pag-i-steam ngayon, bago po natin siya ilalagay sa ating steamer, ano po yung dapat na gawin para hindi didikit yung ating siomai? Lalagyan po natin siya ng mantika, papahiran po natin siya ng mantika yung steamer para, ang purpose po kasi noon, para hindi po siya dumikit sa Pagka kinuha nyo, medyo
medyo Mabilis. mabilis po. Oo, hindi magi-stick. Hindi po siya didikit yung ano niya. Okay kasi, po. Minsan kasi nasisira yung peta niya pagka walang Oo nga, correct. Sayang, no? Opo. O tapos sir, ito po, di ba? Kunyari, okay na, naka-steam na ako, luto na siya. Palalamigin ko ngayon para ilalagay ko siya sa freezer. Opo, sa freezer. Freezer po ba, ref? Ref lang po. Sa ref lang. Tapos, kung gusto niyo na po siya ulit kainin, kumbaga para steam niyo na lang po siya. pero kung kunyari gusto ko pa siyang for next week pa, iulam, sa freezer siya. Okay. So yun po ka ma'am ha, malinaw po tayo dyan. Kung 3 days lang, 3 days sa ref lang. Pero luto na yung ating siomai. Luto na po yun ha, na-steam na natin. Pero kung medyo mas matagal pa, kailangan po natin siyang ilagay sa ating freezer kung 1 week po natin siyang i-store. Pero hindi naman yung ginagawa ng mga frozen. Yung mga frozen nun, luto na ho yan Okay. Tapos nire-steam na lang ho nila pagbebenta nila. Sinasalang lang ho nila sa benta. Pero luto na ho yung laman nila. Okay po. Sige po. Thank you. Tapos sir, ganito po. Ang last po na tanong ko dito, pagka ilalagay ko na po siya sa freezer, kasi di ba po ang problema ko doon, ginawa ko na po to dati, dumikit-dikit siya doon sa lalagyan, yung plastic container. Ano po yung dapat kong gawin para hindi didikit yung luto na siomai? Bali, ilalagay nyo sa ref? Opo, freezer ko po So nung dumikit-dikit po siya. Ganun, siguro sobrang dikit naman kasing ginawa ko. Baka sobrang siya. Sobrang siksik. Ganun po. Dapat hindi masyadong siksik yung Okay. So, kailangan nila ng space ka, ma'am. Yung mga siomai lang, hindi yung mag-asawa. Ganyan lang po siya. Hindi na po yan magdidikit-dikit. Kasi ang ginawa ko pong design nun pabilog. So, dikit-dikit. Ganun pala yun. Ang dapat po pala ka, ma'am, ay meron siyang ganito. Ang cute! O, diba? May aesthetic aspect pa siya. Okay. Sige. Last but not the least po, no? Habang inaantay nating matapos yung ating pong first batch at kakain na tayo, ang tanong ko po, sa pagnenegosyo po ng siomai, ano po yung dapat natandaan para hindi malugi? Paano po magpepresyo? Paano po magko-costing? Kasi yun yung importante doon. Kasi po ako ay nagluluto din. Nagtitinda po ako ng ulam, lutong ulam, laing. O diba, pre-note ko. Ang isang mahirap po doon yung pagko-costing at saka pagpepresyo. Ano po yung mabibigay nyo na tip sa ating pong mga tagapanood at tagapakinig pagka magpepresyo, magko-costing? Sa presyo po ng mga ingredients niya. Pero sa amin kasi pagka ganun po, bali pagka konti lang naman ho yung tinaas nung kasi kunyari tumaas yung karne, tapos tumaas din po yung carrots niya. Hindi ko kami basta-basta nagtataas. Kumbaga hindi ho namin sinasabayan yun. Ganun pa rin naman parang pinapakaramdaman muna ho namin kasi pag nag-adjust ka na ho ng presyo, medyo mabigat na rin sa mga estudyante. Kadalasan yung mga estudyante yung namin. Medyo mabigat na rin sa bulsa yun. Kaya nag-a-adjust. Tsaka lang kayo mag-a-adjust pag talagang pumatagalan na yung yung taas ng presyo ng mga Pero sa hindi ko kami nag-a-adjust basta-basta. Bali dito lang namin kinukuha yan. Adjust lang ko namin konti rito sa mga kung gaano kalaki lang namin. Sila yung nagtatadya na yan. Okay. So, ang technique po dyan, ma'am, paano pa? Pag kunyari ngayon, mahal ang karne, di ba po? So, paano po ang gagawin natin doon na technique sa ating pong mga nag-iisip po, nagbabalak na magnegosyo? Pagka mataas po yung karne, kailangan na lang po natin mag-adjust sa size. Mali mo, malaki, bawasan na lang natin siya ng konti. Yung hindi naman logi doon sa bibili na halimbawa, 6 pesos po yung isa, kailangan mo lang ng bawasan ng kahit maliit lang, konting-konti lang. Okay po. So, magbabawas tayo doon sa size. Parang ganito, may favorite akong, favorite uli ako. May favorite akong turon ka, ma'am. Sorry word of the day po natin ngayong mama. Ay, favorite. Meron po akong gustong turon. Ang sarap po talaga ng lasa niya, pero biglang nagmahal ang oil, ang asukal. Alam niyo po ano nangyari? Lumiit lang siya ng konti. Pero same ang lasa, same ang presyo.
kailangan magbawas ng ingredients, ma'am, kasi yung lasa po niya, hahanap-hanapin niya ng customer. Pagka nagbago kasi, ay iba na yung lasa ng siomai mo, iba na yan. Nagbawas ka, maririnig na. Totoo po yun ka, ma'am. So, ang number 1 po dito ay yung ating lasa. Yun po yung hinahanap. O yung uulit-ulitin mo. Ay, gusto ko yun. Ang gusto nating i-maintain ka, ma'am, yung lasang uulit-ulitin. Kasi kahit magmahal ka pa ka, ma'am, dahil masarap yung lasa nun, ay babalik at babalik. Oo. So, ang magmamahal lang dapat yung presyo, hindi magmamahal ng iba. Joke lang. Oo. Sila, ma'am at sir, tingnan mo, kita nyo, sobrang love, di ba, nila ang isa't isa. Nakakatuwa. Alam nyo ka, ma'am, pag titingnan nyo sila dito ng live, in sync yung ginagawa nila. Hindi sila kahit hindi nag-uusap, pero sobrang sakto. Alam nila yung gagawin. So, nakakatuwa po yung ganyan. Kung may magnenegosyo po ngayon tapos mag-asawa sila, ano po yung pwede nyong tips para sa kanila? Ano po yung masasabi nyo for them? Si ma'am muna, si kuya muna daw. Si kuya ang speaker of the house ngayon, being the leader and lover ng pamilya. Yes, sir. Importante to, so kailangan marinig sa mic. Yes, sir. Bali po magtulungan po kayong dalawa. Minsan hindi talaga nawawala yung parang yung isa parang tinatamad kumilos. Pero siyempre kabuhayan ho yan. Kailangan ho talaga na dalawa ho kayong kikilos, hindi pwede yung isa lang. Konting haba ng pasensya dahil nga medyo, kasi pag gumagawa ho kami nito, medyo ito ho maghapon ho siyang magbabalot eh. Ako ho nagbebenta, pag may nabalot na ho sila, lalabas na po ako ng lugar namin, magbebenta, paikot-ikot na po ako. Ngayon pag nakaubos na ho ako ng tanghali, siya naabutan ko, nagbabalot pa rin ho siya. Siguro umpisahan niya ng alas 6 ng maga, matatapos ho siya magbalot alas 2 ng hapon ho. Tapos pag nakabalik na ho ako, nagbebenta ho ulit ako sa hapon. Pagdating ho ng hapon, nakaubos na naman ho ako. Ayun, mamamalengke naman ho kami. Pagdating ng alas 6 ng gabi na ho, mamamalengke na ho kami ng paninda ng mga ano namin. Ngayon, pagdating ng mga alas 8, gagawa na po kami ng molo wrapper. Tatapos na ho kami ng mga alas 11. Tapos gigising naman ho ako ng mga alas 3:30, alas 4 para bumili ng karne. Ako na ho magtitimpla niya, magpiprepare na ho kanya hanggang umaga na ho yun. Pag natimpla ko na ho yan, gigisingin ko na huli siya ng mga alas 6 para siya naman ho magbalot. Grabe po, no? Yeah, oo. Alam mo ka, ma'am, pinapakinggan ko sila. Na-inspire ako kasi hindi nyo ito magagawa pagka on your own ka lang. Diba? So, kailangan nyo po ng katuwang dito. And thankful ako. Ito po from the bottom of my heart. Happy po ako na nakilala ko po kayo. At yung testimony po nila, diba? Hindi po madali. So, number 1 dito yung time management. Pangalawa dito ay yung pagpupursige, determinasyon. Pangatlo, habaan ang PC. Ang pasensya. Kasi syempre, alam mo ka ma, pagka nakaupo ka, tapos ilang oras yun ang ginagawa mo lang, di ba po, mahirap. Pero si God ang nagsusustain sa kanila. So praise God for them. Okay po, so malapit nang maluto ang ating pong siomai at malapit na rin po tayong mag-goodbye. Pero, wait lang. Dahil, 10 minutes to go po bago tayo mag-goodbye at kakain na po tayo. Okay, so ano po yung last na lang po na tips para sa ating pong mga tagapakinig? Si Sir daw po uli. Sir, kayo po. Kasi si Sir talaga yung nagro-rolling, siya talaga yung lumalabas. Ang init po hindi po biro yon. Sir, as the leader of the family, ano po yung masasabi nyo sa mga gusto pong mag-business ng siomai? Ganun lang po, kailangan nyo magtulungan mag-asawa, tsaka kailangan nyo magsikap, magtyaga. Tyagain lang kung ano yung kasi ito na po yung pinakakabuhayan namin eh. Pag hindi ho kami gumawa, wala ho kami kakain o hindi ko mapoprovide yung pangailangan ng pamilya ko. Kaya minsan ho kasi pagka sobrang pagod ko rin yung kaya ikot. Pagdating ko, minsan hindi pa siya nakakapagluto, hindi pa niya na-prepare yung minsan naramdaman niya, nagdadabog na lang ako basta-basta kasi nga kailangan ko pa hong bumalik agad kasi ang daming bibili. Ngayon hindi pa ho siya ngayon tatahimik na lang ho yan. Pagka nakapag-relax na lang ho ako, tsaka ako siya babalikan ulit, tapos tutulong na ako sa kanya. Yung
Bang ano lang po. Siyempre sobrang pagod lang din po kaya minsan sobrang nagmamadali ako kasi mayroon pa ako nakaabang na bibili. Kaya sabi ko sa ibang customer, 5 minutes lang babalik agad ako. Eh minsan 10 minutes, 15 minutes, wala na. Pagbalik ko, wala na yung iba. Kaya nanginginayang ako sa customer. Kaya minsan sa kanya ko naibubugtong yung finish ko eh. Ang bihira kang bagal-bagal mo naman. Kanina pa ako. Oh, ganun talaga, no? Pero buti na lang bumabawi si Sir, di ba? Kasi kung hindi siya bumabawi, hindi sana sila magkasama ngayon. Sabi siguro naman, ikaw na ang magbalot ng siomay. Okay, sige po. Habang nag-enjoy po tayo ng kwentuhan, may isa po tayong question from the live audience. Oh, di ba? Ano po ang inyong tanong, Sir? Ay, correct. Hindi ko yan makakalimutan tanong na yan. Sasagutin po nila yan mamaya sa aking pagbabalik dito po sa Magandang Umaga Mami habang inaantay natin na subukan yung ating pong siomai. Okay po, isang importanteng question kasi alam nyo po, very generous giver sila. Supporter ng DZMR. Diba? Siguro hindi naman 10 million pesos ang kinikita pero still, kahit po ganun, nagsusuporta sa pamilya, pinagtatrabahuhan, pinaghihirapan, pero nakukuha pang mag-support. Diba? Okay po, so break po muna tayo ng konti. Sa aking pagbabalik ay ang ating closing dito po sa Ma'am. Nagsasahing papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 DZMR, your Missions Radio. And welcome back po sa Magandang Umaga Mami. Excited kami dahil luto na ang ating siomai. Pero wait lang, kanina po ang ating iniwan na tanong. Narinig natin yung kwento ng mag-asawang Tekson. Pero alam niyo po, ang isang bagay na nakakatuwa sa kanila, sila po ay generous giver at supporter ng DZMR. So nakita po natin, paano niyo po nagagawa yung ganun, ma'am and sir, na di ba sapat sa pangailangan ng pamilya and all, pero still you're able to give para po sa radyo?
coin box po na maski man lang po doon ay kahit pa paano ay makatulong ko kami sa programa niyo. Yun po, pagka napupuno na ho namin, tsaka kasi minsan pagka mga tikipiso, kaya nagkukwenta na ho kami, yung mga ibang piso na pinapahulog ko sa mga anak ko. Hulog mo rin doon sa may box ni Pastor ako. Ganun ko sa mga tikipiso na mga pag nakaip na ho kami, tsaka namin the others church. Yay! Praise God po, sir. Alam nyo, sa totoo lang, hindi mo kailangan ng sobrang daming pera, hindi mo kailangan maging sobrang mayaman to give. Ang kailangan mo lang talaga ay magkaroon ng mayamang puso for the Lord, di ba? And as they give to the Lord, they are being blessed more than sa pangangailangan nila. Imagine 7 years and yet patuloy. So, ang declaration po namin, ang blessing po namin, ang pagpapray namin ay magpatuloy, lalong lumago, lalong dumami, di ba? At magpatuloy ang pag-support sa DZMR. So we are thankful. Nakatapos na po tayo ng ating pong first batch. At quick, itong mabilisang tip lang ni Sir, pag natapos na kayong maglagay sa steamer, ano nga po yun, Sir, yung binabanggit nyo po kanina, dapat ay? Spray pala kayo nakalimutan. Kasi wala po kami dala spray. Bago nyo isa lang dito sa i-sprayan nyo po siya ng tubig. Para hindi po siya mamuti, yung taas niya hindi siya namumuti. Kasi pag hindi yung minsan na-sprayan, kasi yung molo wrapper niya meron siyang cornstarch, hindi po siya masyadong naluto katulad doon nito, may mga putitong iba na to, hindi po siya na-sprayan. At saka mas maganda po para dumikit lalo yung molo wrapper sa karne. Pero hindi siya bumuka. Pero luto naman po siya. Luto siya. Ayaw lang natin yung parang white na itsura sa ibabaw. Ako, ito po, honest, di ba? Sabi ko naman sa inyo, nagluluto talaga ako nito. Laging may mga white. Sabi ko, bakit kaya laging may mga white to? Yung pala yun. So, yan. Thank you, sir po. Okay, so, dyan po nagtatapos ang ating pong live siomai cooking demo. Kasama po ang mag-asawang Israel Texon. So, ngayon po, gusto po namin i-award. Diba? Gusto po namin kayong i-recognize. Gusto ko pong basahin. Nagbabalot pa rin si ma'am. Napakasipag. Oo, tama na po muna yan, ma'am. At tanggapin niyo po muna ito pong ating pong certificate. Yan, gusto ko po munang basahin. This certificate of appreciation is hereby presented to Mr. and Mrs. Israel Texon for their invaluable service in the live demonstration of siomai making process during the anniversary live broadcast of Magandang Umaga Mami 2.0 hosted by Rachel De La Rosa. Given this 26th day of April 2024 at the 1143 DZMR Station, Divisoria, Santiago City, signed by Sir David Talohan, Station Manager. Ayan. At meron din po kaming simple na token. Yan. Thank you po sa pag-grace sa aming pong ito na po. Ayan. So, usog po tayo dito para po tayo ay makapag-picture. Congratulations! Okay, so ngayon po ay syempre hindi mo kukompleto. Yan. Lagi po nating kaparte ang ating pong pagbubulay-bulay. So ako po, I'm very thankful na sa 13th anniversary ng DZMR, tayo po ay magkakasama. Sana wag akong iiyak kasi naiyak na naman ako. Pero I'm thankful because meron pong promise in the Bible. Ang sabi sa Philippians Chapter 1 verse 6, what He began, He will complete. Kaya po, ang Magandang Umaga Mami at ang DZMR na sinimulan, diba, nila Sir M, nila Ate Miriam, at pinagpapatuloy ng ating pong ni Sir Ted at saka ni Dr. Fretis at ng buong staff ng DZMR. We are thankful for this verse. Thankful ako for this verse na hindi po natin to ginagawa on our own. But it's God who started this and God will complete it. Di ba nakakatuwa po yan? So, bago pa bumha ang aking luha, gusto ko pong magpasalamat. Maraming sa
Maraming salamat po sa pakikinig. Muli po, ako si Mami Rachel De La Rosa, nagsasabing, anumang hamon ng buhay, kakayanin natin dahil tayo ay nanay at ang Diyos sa tuwina ang ating gabay. Bye! Happy anniversary, DZMR! Yay! Wait po tayo!